Okay mga kanoisy, next video. Ayan, bakit mo Tama, binebenta ang lupain ng aking mga kabarangay? tama. Ano po sagot niya doon na Kap? Ang sabi po nila, na-claim na po daw nila yon. Ngayon daw po, may kausap po sila na kaibigan nga daw po ni Mayora. Nako, okay. Alamin natin yung Opo. kaibigan ni Mayora. I think may pangalan na ako. So ayun, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. Another update na naman to patungkol kay Mayor Alice Go. Men, I think another revelation na naman to. Isang kapitan, yung may isinuwalat patungkol sa nangyayari dyan sa Bamban. My goodness. So, yan yung panonoorin natin from Rima Vadia. Tapos yun, I think from Key 5 News FM. So, courtesy to them, I think sa kanila tong video to. So, yan yung panonoorin natin. So, syempre, bago natin simulan, K5 News FM, support nyo yan. Credits to them at kay Rima Davia rin. So, siya yung, sa YouTube niya yung video to. So, ewan ko kung nangyayari dito. So, yun ang video ito. So, yun, K5 News FM, Rima Davia. So, meron itong pamagat na isang kapitan ng barangay sa Bamban tinanggal sa pwesto ni Mayor Alice Guo dahil sa sagabal sa plano. Grabe, di ba? Ganon-ganon, sagabal sa plano, tinanggal. Parang pelikula lang talaga na kapag may mga politicians na may masamang hinahangad or gagawin sa bansang or sa lugar na pinanghahawakan nila, automatic, wina-wipe out nila yung mga haharang or sasagabal sa mga plano nila. Ganyan kagulo yung politika dito sa Pilipinas. Di na yan nakakagulat, diba? So yun, bago natin simulan, Rima Davia, K5 News FM, support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo naman ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So hindi na natin to patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, isang kapitan ng barangay sa Bamban tinanggal sa pwesto ni Mayor Alice Guo dahil sa gabal sa plano. So totoo kaya to? Yan yung malalaman natin. So again, like, comment, share, subscribe. Rima Davia, K5 News FM, Pilipinoisy. Start. Yung pinaka-problema namin dito po, Mhm. talamak po yung yung benta. Ulit. Actually po, yung pinaka-problema namin dito po, Mhm. talamak po yung yung bentahan po ng lupa. Grabe. Tapos po, Mhm. yung po sir, yun po, yung pag-aangkin ng lupa tapos ibebenta po ng mga Grabe. ibang leader na katutubo dito. Yun, Rima Davia. Okay, samantala meron ho tayong kakapanayamin. Ito yung binabanggit ko sa inyo na kapitan ng San Vicente, Barangay San Vicente, Bayan ng Bamban, Tarlac. Okay? Nasa linya na. Okay, pwede bang... okay, magandang hapon sa iyo, Kapitan Shandel Adrias. Magandang hapon din po sir. Ayun, okay. Yan po si Kapitan Shandel Adrias at sila po ngayon nasa mismong bayan ng Bamban. Okay. Kap, Barangay Captain, ha? kayo po ay suspendido dahil po sa Executive Order number 15 ng Mayora ng bayan ng Bamban, Tarlac. Bakit po kayo Kapal na mukha, nang suspindi pa. Ngayon, kinarma siya. Siya ngayon yung nasuspindi. Sinuspindi ng ombudsman. Diba? Di talaga mananaig yung kasamaan sa kabutihan, men. Sinuspindi. Kaya siguro sabi niya ba, yes, ito na yung time ko. Gusto ko na ma-reinstate, man. suspendi? Nagugat po yung yung pagka-suspendi ko po. Yung bumibili po sila ng lupa dito sa aming barangay na Opo. ating pong tinutulan. Grabe. Ito bang lupang ito, yung hubang 30 hectare, Kap? Laki na na. Ano po yan, 54 hektarya po ng lupa sa loob ng likod po ng barangay hall namin. Akala ko 30 hectare, 54 pala, malaki-laki. So nagkulang Tama. pa ako. May atraso ako. Okay. Okay, Kap. Ang lupain na ito, ano pong lupa yan? Ito ba ay bahagi ng ancestral domain? Bahagi po siya ng ancestral domain, nakapaloob po kami sa mismong gitna. Okay. Ito po, lupa po siya ng mga kunat na na-awardan po ng mga ng KADTI po. Ayun, okay. Hindi, Grabe na yun. Kunat? Or yun yung pangalan ng katutubo. Grabe, pati mga, mga kawawang pobre, ninanakawan. I think considered yun as ninanakawan, kasi kahit nasabihin pa nating binili nila yun. Kasi syempre si barangay captain, hindi naman yan tututol kung pwede lang, di ba? Or walang problema or walang sabit yan.
Pero yun nga, parang yung lupang yan, itinalaga na eh. Tapos ginaganyan, balak bilhin. Tapos dito, ang lumabas, siya pa yung naging masama. Siya pa yung sinuspindi. Amazing. Ito kasama sa CAT 025. Kasama po, kaso po, doon po sa CAD 025, meron po siyang ano doon eh, Section 56 na Aha. Okay. Opo. Okay. Provision po, ayun po. Section 56 Grabe. na nirerespeto po lahat ng batas. Okay. So, paano ho nangyari yan? Yung pong lupang yan na pag-uusapan, pwede ho ba ninyong ikwento, Kap? Paano po nag-umpisa yan? Yun po, yung lupa po na ito na ibinebenta po ni Oscar Rivera. Opo. Tapos, Doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Kaibigan ni Mayora. Okay. Opo. Ano po? pinapalabas pang kaibigan eh. So ano siya? Nagiging backer si, kunyari si Mayor Alice Go. Ganun ba yun? Pangalan yung kaibigan ni Mayora? Wala pong sinabi po si Mayora eh, pero kaibigan niya daw po yung bumibili. Okay. Ba't kaibigan lang? Magkano po binibenta o magkano po ino-offer ng bumibili? Actually po, wala po kaming alam sa barangay eh na binibili po yan o anong ginagawa. Basta yan po, ipinabubuldoser po Grabe. ni Oscar Rivera. Aha. Kaya po yung mga gamit ng munisipyo. Okay. What Hindi the ho heck? ba, Kap, Gamit pa ng munisipyo, men. Shandel, Adrias, meron pong alituntunin ang NCIP, hindi po pwedeng ibenta ang ancestral domain. Tama ho ba ako, Kap? Tama Tama. po kayo sir, kaya nga po naguguluhan nga po ako ba't ibinebenta po ni Oscar Rivera. Mhm. So, sa nangyaring ito, kayo ba ay yung mga may-ari ng lupang yan? Kasi nasa loob ng barangay mo to, normally. Actually, sige, sabihin na natin na ancestral domain siya. Di dapat ibenta. Pero yun, bakit binibenta ni Sir? Of course, dahil sa pera. Kasi sa pera, wala namang paki kung bawal or hindi yan eh. As long as may pera ka, ibibigay talaga ng mga gahaman yung yung gusto mo eh. Basta may pera ka lang. 'Di ba? Yan nga yung nangyari dun sa 'di ba? Sa Chocolate Hills, dun sa Captain's Peak Resort na may something din. Na kahit alam nila na hindi pwede kasi nga protected area, wala, lumusot pa rin. 'Di ba? Basta may pera ka lang talaga, men. Talaga, papakailaman mo to, Kap Shandel. Po sir, Oo, kasi nasa loob ng barangay ninyo. Kap, ano ang naging desisyon niyo rito nung tila ibebenta na yung lupain na yan? bali yan po, mismong likuran po ng barangay hall namin yan sir. Tapos, nung pong binobuldoser na po yan, pinawalan namin yung mga grupo po ni Oscar Rivera na katutubo din po. Aha. Ngayon po, yun po, ipinagpatuloy po nila yung pag-clearing po ng lupa. Aha. Ngayon po, kasama po namin yung mga tao na dating may-ari dyan. Dapat po na maibalik na yan sa mga tao dito sa amin. Ayun, okay, Kap. May So in short, parang nananakaw nga siya, Grabe. sabi sa akin, yung aking, may mata kasi ako dyan sa Bamban. mata. Yun daw mga equipment na ginagamit doon sa bulldozer, pagbubuldozer, pag-aari daw ng munisipyo, tama ba ako? Boom. Opo, kasi alam ko po, although yun po ay mga para pong ano yun eh. Mhm. Pinagsiservice po namin ng pandemic. Si Mayor dyan, yung mga Oo. parang hammer po na crane, tsaka yung bulldozer po. Okay. Pero ang pinupunto ko dito, pag-aari ng munisipyo, yung ginagamit nilang equipment na pambulldozer Ginagamit doon sa personal. lupang pinag-uusapan natin na 54 hectare. Opo sir, opo. Nako. Okay, paano po ito, Kap? Bawal yun, di ba? Kasi kung ano yung gamit ng munisipyo, which is a government owned siya, bawal siyang gamitin into your personal use. Kasi yun nga, kaibigan ni Mayora yung bibili, tapos ang ginamit yung sa munisipyo. Di ba? Parang namumursyento pa or whatsoever. Parang ganun. Kasi, or pera na lang siguro kung ganun sila ka-close. Like, hiram lang talaga. O, hiramin mo yan. Ikaw nang bahala sa gas dyan. Basta, hiramin mo lang. Diba? Di pwede yun. Kaya nga sa atin dito, malaking issue yung police patrol car. Tapos yung may mga police iba na yun yung ginagamit service na panghatid sa mga anak nila. Labas na yun, di ba? Kasi government use nga yan. Di naman for personal. So, maghanap ka ng ibang panghatid mo sa anak mo. Yung kay yung dati kay VP Sara, na issue nga din siya dati nung helicopter ba yun or airplane ng presidente. Pinagamit doon sa BC para I think umuwi yun ng Davao. Na issue nga yun, 'di ba? Kasi
maraming nagalit na sa gobyerno yan or government owned yan di mo yan pwedeng gamiting personal. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Yung bang bentahan natuloy? Mula po nung hinarangan po namin, sir, wala na pong naging development eh. Tapos po, ilang buwan lang po nun, na-read na yung Pogo. Nasuspended na rin po ako noon, kaya medyo wala na po akong alam. Okay. Ang laman ng suspension mo, Kap, grave misconduct. Grabe. Ano ba yun? Ang dami pa eh. Ano po, malicious mischief. Malicious mischief. Apat po Siya pa yung na malicious mischief ngayon. Grabe. Ang ano talaga kapag may pera ka talaga, pwede mong baliktarin lahat eh. Kaya nga dati nung nag-agree ako sa punishment na pitay, parang medyo na-realize ko rin ba na, oh my goodness, delikado din siya. Kawawa yung mga pobre na pagbibintangan lang ng mga mayayaman. 'Di ba? Kahit nasabihin pa natin na, okay, bitay lahat. Pero yung mga may pera, kaya nilang baliktarin lahat eh. Pwera na lang siguro kung 100% talaga yung mamumuno dyan sa mga bitay-bitay thing na yan na sobrang honest talaga. Hindi talaga nagpapatinag ng pera, di ba? Okay yun, pero kung ganto yung mga gagawa niyan, mga nasusuhulan or nababayaran ng pera, mga mukhang pera, mga inayupak na yan, malabo din. Dyan ako some kind, nagdadalawang isip sa bitay na kawawa yung mga pobre na yun lang yung mahatulan tapos yung mga mayayaman lulusot, 'di ba? Maaari pa silang mag-frame ng ibang tao. 'Di ba? Kaya tayo sir, Lima? Oo. So itong nakalagay doon na nirekomenda ng Sangguniang Bayan kay Mayora, kinontes mo ba ito, Kap? Actually po, nag-answer po kami ng February 19 po. At nag-decision po sila ng February 21 na nasa seminar po kami sa Baguio. Okay. 3 araw lang po yung pag-iimbestigan nila, sir. Tapos yun, suspendido na po. Binigyan ka ba ng pagkakataon, Kap, na makapagsalita doon sa kanilang ginawang desisyon? Wala pong naganap na hearing, sir eh. Actually po, nung automatic. Ano yan? Mayor sila eh. Tapos ikaw, barangay captain ka lang eh. So, parang nagiging labas niyan, binubuli ka by position or by rank. Ganun na pala yun. nag-appeal po kami nung abogado ko. Sumulat po kami. February 19 po yun eh. Ng 4 p.m. po, last day po ng submission. Nako. Ngayon po, kinabukasan lang po, parang may meeting po sila o special meeting po. The following day po, suspension na yung pinirmahan yata nila. Okay. Ang pagkakaalam ko sa suspension na ganyan, ang DILG ang magpapa-implement, meron silang special office for barangay kapitan. Opo. Ang dating nakaupo dyan, yung kaibigan ko, si Yusek Dino, na ngayon wala na. Alam ko, di ba? Yan ba ay dinala sa barangay affairs ng DILG? Hindi po, sa SB lang po. Nako. Sa SB lang. So, ibig sabihin, ginamit yung power ng Sangguniang Bayan and the Office of the... Nakakagulat pa ba yun? Di namin. Kaya nga, nakakalungkot isipin na yung mga politiko natin, public servant sila eh. So, parang sila, servant lang sila ng public. Pero, ang nagiging or ang nangyayari ngayon, parang sila na yung mga some kind God eh. Kaya na nilang gawin lahat eh. Parang nagiging powerful sila bigla eh. 'Di ba? Like yung mga pobre na yung mag-a-adjust sa kanila eh. Mayor, para kayo ho ay suspendehin. Ganun yun. Okay. Ngayon, Kap, yung bang advice ng abogado mo, dapat tumungo ka sa DILG kung tama ba yung ginawa nila? Kap? Nagtanong-tanong po ako sa mga abogado po. Pwede naman po daw yun, may karapatan po daw si Mayor na magsuspende. Opo, meron daw. Okay, pero tingnan natin kasi may barangay affairs. Kung ganoon, ang mangyayari diyan ay walang kwenta yung special office ng DILG for barangay affairs. Nako. Kasi yan ang mandato nila. Lahat ng problema ng mga barangay kapitan dapat idulog muna sa kanilang tanggapan. Nako. Hindi pwedeng basta-basta ganoon. In the event na merong violation doon sa pag-implement ng iyong suspension, lahat ng member ng sanggunian, including the mayor, ay magiging liable. Tama. Yun. However, titingnan natin kung tama nga ang ginawa nilang desisyon. Okay? Kasi, isa-isahin natin. Yung sinasabing grave misconduct, grave abuse of authority, saan po nangyari yun? Na grave abuse of authority. Nambaliktad eh. 'Di ba? Sikap pa ngayon yung na ganun, siya ngayong ginanon.
Siya nga yung some kind sinuspend gamit yung power nung nakakataas pa sa kanya. So, I think ngayon na nagkabukuhan na dun sa Pogo, I think pwede na ba siyang mag-counter? Ay, hindi. I think hindi niya na nga need na mag-counter kasi nasuspindi na nga eh. Grabe, no? So, parang ano na lang yan, magbibilang ka na lang ngayon ng Karma Cup. Paano po pumasok yung dalawang yon? Malicious mischief? Aha. Ganito po kasi yun, alam niyo po yung mga taga sa amin dito na dapat may-ari ng lupa. Aha. Dapat po kasi maibalik na po sa kanila yun. Aha. Ngayon po, ipilit pong ibinebenta ni Oscar Rivera. Bilang kapitan po, yung mga tao po doon nasasakupan ko. Siyempre po, Nagrereklamo. kapag nagpunta sila doon, bilang kapitan ko, Aha. kahit anong mangyari po sa akin doon, Tama. tatayuan ko po sila bilang kapitan. Siyempre naman, Shout out, saludo sa barangay captain na to, men. Grabe, ano? Na at stake yung ano niya, men. Na at stake yung position niya as a barangay captain. Kasi nga, yun, tinayuan niya mismo yung mga nasasakupan niya na, Kap, ganito nangyayari sa amin, Kap. Grabe yun, Kap. Grabe yun, Kap. Inaano kami, Kap. Ito talaga yung tunay na politician, men. Tumatayo talaga. Walang paki kung sino yung sasagasaan niya. 'Di ba? Naging sisti ngayon, yung position niya yung na at risk or nawala. Pero at least, yung ano niya dito ba, yung pagtulong niya sa mga kababayan natin, sobrang solid, di ba? Grabe, ito yung dapat tularan. ikaw bilang padre de pamilya ng iyong barangay, ng iyong sinasakupan, talagang papasokin mo yung usapin na yan. Bakit mo binibenta ang lupain ng aking mga kabarangay? Tama. Ano po sagot niya doon na Kap? Anong sagot ni Oscar Rivera? Ang sabi po nila, na-claim na po daw nila yon. Ngayon daw po, may kausap po sila na kaibigan nga daw po ni Mayora. Nako, okay. Alamin natin yung kaibigan ni Mayora. I think may pangalan na ako. Na sinasabi. So, kayo ba guys, kung kayong tatanungin anong gagawin dun sa kaibigan ni Mayora? Comment down below. Comment. Sabing kaibigan ni Mayora doon sa 54 hectare. Akala ko 30 hectare lang. Ang laki niya na. Mag-aabaw pa pala ako. So ang mangyayari ngayon, Kap, hanggang kailan po yung suspension ninyo? I understand, February po nasuspenda kayo. 180 days. March 4 po, sir. March 4. Oo. Start po. Bali, matatapos po. Mga ano po siguro. August o September po. Ayun, Lapit na. okay. Yung bang mga kasama mo sa likod, sila ba ang may-ari ng lupa? May mga may-ari po ng lupa at sila po yung mga tumulong po sa akin nung kiniklaim po namin yung lupa ng barangay. Tsaka lupa ng mga tao. Ayun. Ganyan talaga kapag ka nasa tama kayo, ipaglaban nyo talaga. Huwag kayong matatakot, men. Kasi kahit nasabihin natin na malalaking tao, malalaking bulas, mga malalaking at siyang mga yan. Kapag ka nagtulungan lang talaga tayo, men, walang rason para umatras. Kaya nga yung hidwaan ngayon between China na yung mga kapwa Pilipino natin na kesyo, malaki yung China, hindi natin papalagan. Kahit na yung West Philippine Sea ay na at least na willing na silang ibigay yung West Philippine Sea sa mga Chikoy na which is, oh my goodness, di pwede yun. Di pwedeng magpapabuli tayo kasi tayo naman yung nasa tama eh. Kapag nasa tama tayo, panindigan natin. Hindi yung puro na lang at nakakatakot yan, mga malalaking tao yan. Kaya mas lalo pang naabuso ang karamihan. Ang masaklap pa dyan, pwede pa yung mag-expand or maulit sa iba na naman or iba na naman yung bibiktimahin nila. So para matapos yung mga yan, dapat tindigan talaga. Though may mga risk din siya kasi gaya nung nangyari kay Kapitan, 'di ba, na tinayuan niya, na at risk yung ano niya, yung trabaho niya, na suspindi siya. Pero shout outs men or kudos dito kay Barangay Captain. Sobrang napahanga ako dito, men. 'Di ba? Ganto dapat, men, hindi natatakot na ma-at stake yung trabaho nila ba. Sa kanila lang talaga, pure lang talaga na ano, dapat tumakbong mayor to sa susunod eh. 'Di ba? Grabe, saludo. Okay. Karoon ba ng parang komosyon, Kap? Actually po, konting commotion lang po kasi mga tao po ni Oscar Rivera na nabibigyan niya ng pera, sumusuporta po kahit na mali. Yung mga ibang ano po, bago ng kapitan. Sina Ronnie Lapid, sina King Nagi, yan, yung Danilo Adris po na tito ko. Dahil nabibigyan po ng pera, yun, medyo lumakas po yung loob ni Oscar Rivera. Pera. Magipagtransaksyon. At suportahan po yung mga ano, Okay. bibili ng lupa. Tama. Balita ko, 3 palapag yung bahay ni Oscar Rivera. Wow. Opo, medyo nakapasok na po ako doon yung okay pa po kami kasi nung hindi na po tama yung ginagawa, umiwas na po ako. Grabe, ano.
magkakilala na sila, nakapunta na nga siya sa bahay, pero willing niyang tablahin para sa mga nasasakupan niya. Ganun dapat. Di ba? Walang pera-pera, walang kaibigan sa politika. Problema kasi, kaibigan ko yan eh. Kaya kahit na may gagawing kalokohan yan, palusutin nyo yan. Ganunan eh. Shoutouts talaga kay Honorable Shandel Andreas. Yun. Oo, nako. Kasi illegal yung ibenta ang lupain ng mga katutubo. Ancestral domain yan. So, yan po ay pwede siyang makulong dyan. Ha? Ay, kailangan... Actually po, sir, kung Counter. hindi niyo po alam, sir, maire-report ko na rin po sa inyo. Opo. Marami na rin pong mga kinuhanan ng lupa dito yan, sir. Kiniklaim Diyos po ko nila. po. Hindi ko naman po alam na kung tama po ba yung ginagawa nila kasi ano po i-claim po yung lupa tapos ibebenta po nila eh. Hindi ko Grabe. lang, kasi bawal po yun eh. Yun po yung pagkakalam ko. Tama, oo. Lupa po ng kunat, Kahaman i-claim din po na. nila at ibebenta rin nila. Ito po Grabe galawang China. I-claim tapos ibibenta. Same sa West Philippines, i-claim nila tapos after nilang i-claim, huhukayin nila, kukunin nila yung mga langis at gas, tapos aabusuhin, papatayin yung mga corals. Gaganunin eh. Diyos ko. Kuya, ano po, alam po nila yung mga nangyayari dito kasi isa po sila sa mga mga babuting Biktima. katutubo po na kailangan po ng tulong. Actually Oo. po, hindi niyo po natatanong, katutubo po ako, mga Oo. 1/4 na lang po. 1/4, okay. Si, ano pangalan ni Kuya, yung katabi mo? May dugo pala siyang katutubo. 1/4. Si Oliver Margarito. Margarito, Monicar. Oliver. Opo. Ilan pong sukat ng inyong lupa na ikangay binebenta? Kung sa totoo lang po, sir, marami po talaga yung binibigyan ni certification ni Oscar Rivera. Certification. Okay, matanong ko lang, sino ba ang kinikilala ng NCIP? Yung kinikilala po ng NCIP si Oscar Rivera. Okay. Dahil po, baka nabibigyan din. Okay. Nako. But then again, kahit na siyang kinikilala, kapag ang ginagawa niya hindi tama, pwede ninyong i-petition. Tama. Natanggalin. Tama po. Yan po ang pwede ninyong gawin. Karapatan po ninyo yun. Magkaisa ho kayo. Pwede Tama, petisyonan para matoto din yung mga yan. po ninyo siyang i-petition, questionin sa ginagawa niyang pagbebenta ng lupa. Ayan po yan. So, meron pa ho bang natitira mga lupa sa inyo? Kasi sa lawak po lang ang pinag-uusapan. Meron ako nababanggit na 200 hectare at yung sa inyo ay 54 hectare. Meron pa ho bang natitira? Sa totoo po yan, mayroon natitira, mayroon na naibebenta. Nako. Nako. Problemang malaki yan. So, sa inyo pong pagkakaalam, kayo po ay dekada-dekada lang nandyan sa bayan ng Bamban. Ito bang Mayora, kailan po ninyo unang nakita? Sa Yung TV election lang. lang po din, sir. Ako po, 2018 po, barangay captain na ako. Actually po, 2010 po, SK na ako. Oho. Ngayon ko lang po, nakita yan nung election. Ayun. So, ayun, that's it guys. So, from K5 News. So, yun, that's it from K5 News PH. Support nyo yan. Credits to them. At yun, original video link in the description box below naman dun kay Sam kay nag-upload sa YouTube. So, syempre, bago nyo rin iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun. Huling-huli yung mga kalokohan, di ba? Grabe, kung hindi pa lumabas or hindi pa na-raid yung Pogomin, hindi natin malalaman to. May sinuspindi palang barangay captain dahil tumindig or tinindigan niya yung mga kababayan niya, which is mga kapwa natin Pilipino. Grabe, binubulas tayo Grabe. Sinuspindi si barangay captain. Tapos ngayon, related din siya kay Mayor Alice Go kasi nga, kaibigan daw ni Mayor Alice Go yun. Kaya parang lumakas ang loob, something like that. Grabe yung ganun Parang, ano ba? Kasi may mga nakikita akong comment na napamamahal daw siya sa sa mga katutubo. Tapos ito, some kind na related din sa katutubo na inaagawan din. So, ano yan? Nagiging labas dito, may mga katutubo na na sinusuportahan, meron ding mga inaagawan, parang ganun. Ganun ba 'yon? Grabe 'yun Ang gulo-gulo nun Tapos yung lalaking 'yon or yung kaibigan ni Mayor, sana panagutin din 'yun Kulong din 'yun. Dapat talagang parusahan 'yun, grabe. Nagiging ganun. Kawawa yung mga katutubong inaagawan, 'di ba? Kahit na pinagbabawal naman. Grabe yung ganun
pinagbabawal, kiniklaim, tapos ibibenta. Galawang gahaman, di ba? Grabe, grabe, grabe. So, yun kayo. Anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Comment kayo ng mga opinion nyo. Tapos, palabas nyo rin yung opinion nyo kasi sobrang viral, men. Almost half million na nga. 500,000 views na siya. Kasi big revelation din to eh. Kahit ako din, parang naano ako ba na, akala ko kasi ito yung barangay captain, na yung barangay captain na nakita natin na nasa vlog ni, ni Mayor Alice Go. Ibang barangay captain pala to. Tapos yun, sobrang laking saludo talaga sa barangay captain na ito, kasi kahit na mayor yung kalaban niya or malaki higher officials pa kesa sa kanya yung kalaban niya. Tinindigan niya talaga. Gusto ko yung sinabi niya na, syempre sir, sa barangay captain, lumapit sa akin yung mga nasasakupan ko eh. Nag-ano sila eh, may reklamo sila eh. So syempre, sa barangay captain, pakikinggan ko kung ano yung mga hinaing nila. Tapos ngayon, pinakinggan ngayon ni sir. Pinaglalaban niya ngayon. Ang nagiging assistive pa dyan, yung tao pa yung some kind abuse of authority, mischief, kalimutan ko. Something like that pa yung parusa. Sarap i-counter eh. Dapat i-counter din nila yun para matikman din nila yung sarili nilang mantika. Diba? Tapos yun, grabe din yun blessing in disguise din yung pagkakared ng Pogo kasi lumabas din to mga usaping ganito. Tapos ang isa pa dyan guys, yung sinuspindi niya itong barangay captain ngayon. Lumabas naman, si Mayor Alice Go naman, sinuspindi ng ombudsman. So do you think coincidence lang ba yun o karma yun? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Grabe, sobrang saludo kay barangay captain. Tapos yung kay Mayor Alice Go, since kapatid or nalilink pa naman siya, ongoing pa din naman yung investigation dito. Sana lumabas na yung buong katotohanan at yun magkaalaman na. Tapos yun. Kaya na lang malang umusga. So again, K5 News PH, Rima Davia at Filipino AC. Like, comment, share, subscribe. Filipino AC is